Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan na umepala si Soto. Hindi pwede maging Senate President. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawayaan bayan ko sa pagkakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito, unahin na nga po natin itong si Senator-elect Tito Soto. Ito po ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Mukhang kinokontra niya ang 18 senador na bumoto against the continuation of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Yung bumoto po ng pagbabalik ng article of impeachment doon sa House of Representatives. Sabi po dito ni Soto, nagawa na nila yung mali. Binalik ng HOR, House of Representatives sa kanila. Ewan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge. At yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. Ayan mga kababayan. Sino bang mga abogado? Mas abogado pa nga sila. Biruin mo, marami pong abogado doon po sa 18 bumoto. May mga abogado po doon. Ha? Oh. Tapos sasabihin mo nga mga abogadong nakapaligid sa kanila. Ikaw nga, Senator-elect Tito Soto, you are not a lawyer, di ba? Hindi ka naman po abogado. Oh. Kung kung husgahan mo yung 18 senador ay para kang judge, no? Hindi na abogado, para ka na talagang judge kasi judgmental ka. Di ba? Oh, kung kinakalaban ni Tito Soto itong 18 senador, di ba? Yung iba po diyan matitira. Malamang sa malamang ay hindi po bumoto dito po kay Soto kung sakasakaling tatakbo siya bilang Senate President ng 20th Congress. Mas maganda pa kung si Senator-elect Rodante Marcoleta, di ba? Kesa po dito kay Soto. Masyadong epal. O yan mga kababayan. At ito, pasadahan po natin talaga ito. Sinupalpal po ni Attorney Rowena Guanzon. Si Attorney Princess Abante, yung spokesperson po ng House of Representatives. Sabi niya po dito, ito po ay post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi po dito, nag-explain ka pa, be. Yung boss amo mo, yung boss amo mo ay pinagsamang tambaluslos na kawatan. Ako, yan, nabasa kanina sa unang vlog po natin ay na-share po natin yung statement, no? Ni Abante na di bali na daw tawagin silang tambaluslos, wag lang kawatan. Sabi nga po dito ni Attorney, at sinabi rin natin kanina na etong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, no? Na pinagsama na tambaluslos at kawatan equals speaker. Di ba? Pangalanan natin, total, nandito naman kaya Ma'am Rowena Guanzon naman po, kaya Attorney Rowena Guanzon naman po nanggaling na pinagsamang tambaluslos na kawatan. Okay? Yan. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto pa, hindi pa po dyan nagtatapos Meron pa pong sinabi si spokesperson Abante. Ito naman po ang post. Ito po yung sinabi ni Abante mula po sa patungkol po sa ayuda. Sabi naman po dito, ang ayuda
nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong, bakit ito nagagawa ngayon pero hindi nagawa noon? Ha? Ngayon ka lang ba nakapunta sa Pilipinas? Hindi ka, saan ka ba nagaling? Mapapatanong tayo. Baka sa ibang planeta ito galing si ano, ha? Sa ibang planeta ito galing si Attorney Princess Abante. Ha? Kasi nung nakaraang administrasyon daw, noon, di ba? Ay walang ayuda. Talagang walang ayuda noong mga panahon. Ngayon lang tayo nagkaayuda. Di ba? Sa panahon nyo lang. Ha? Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez lang, nag-aayuda kahit wala namang sakuna. Wala namang pandemic, walang bagyo, pero tuloy-tuloy po ang ayuda. Sa panahon po kasi ni former President Duterte, nagkaroon lang po ng ayuda noong nagkaroon po ng pandemic. Tama ka. Ha? Tama ka. Ngayon lang talaga nagkaayuda na kahit ni isang sakuna wala. Diba? Bigay lang ng bigay sa tao. Sabi niya dito, nakakarating sa tao. Oo nga, nakakarating. Ang tanong, ang tanong, di ba? Wala bang bawas yan? Sabi nga ni eto natatandaan ko pa, sabi po ni Baguio City Mayor Magalong, di ba? Mula dito sa pinakataas hanggang sa pinakamababa, hanggang mapunta na sa taong bayan, sardinas na lang. Wag naman, baka sabihin mo, Attorney Princess, sardinas ba talaga? Literal din sardinas ang pag-iisip mo no? Ang ibig sabihin ng sardinas, mga kababayan, no? Bibigay dito ng, kung parang konti na lang napupunta sa taong bayan, percentage na lang, hindi 100%. At wag mong lukuhin ang taong bayan na hindi napupunta sa bulsa. Sige nga, i-audit nga yan ng COA. Pwede ba i-audit ng COA ang mga binibigay na bilyones? Biruin mo sa Cavite City, mga Cavite province pala. Di ba? Namigay po sila ng 1 bilyon yata yun sa isang araw. Biruin mo yan, 1 bilyon, isang araw. Ang dali-dali nyong ipamigay. Di ba? Yang 1 bilyon na yan. Nako. Ito pong sabi dito sa balitang ito, mga kababayan, ito ang pinatotoo ng spokesperson ng House of Representatives na si Princess Abante tungkol sa paayuda ng Kongreso. Anya, ang ayuda ang pinagkaloob sa mahirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo at may diretsong patutunguhan. Hindi ito itinago, hindi nilihim, at lalong hindi nilipat sa personal na bank account. Huwag nga tayo maglokohan dito. Binibigyan nyo lang ng idea yung mga ordinaryong Pilipino about dito sa hindi inilipat sa personal bank account, di ba? Binibigyan nyo lang ng idea kung paano nyo talaga ginagawa ito. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong ng marami, bakit ito nagagawa ngayon pero hindi nagawa noon? Kurap ngayon Nagagawa ngayon kasi kurap po ngayon. Yun po ang totoo. Diba? Yung nakarang administrasyon hindi po nagawa. Namang ayuda kahit walang sakuna. Namang ayuda kahit walang pandemic kasi hindi po sila kurap. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. I stand to be corrected. No? Pero yun po ang nakikita natin. Yun po ang nakikita natin. Kayo mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa pinagsasasabi ng taga-ibang planetang babaeng ito? Nasasabi natin taga-ibang planeta kasi parang hindi siya tumira dito sa Pilipinas sa panahon ng pandemic. Okay? Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin. Eto. Gusto ko lang bigyan ng reaction to. Although nag-trending ito ngayon itong picture na ito, no? Itong balitang ito, nag-trending po sa mundo ng social media. Sabi po dito, if the condition of the San Juanico Bridge had been properly maintained in this last 50 plus years, we would not be having this conversation. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Ito naman po ang sabi ni Doc Loren, buddy, ito. Okay.
Mga insana, nanay at angkol, mubaan namang mga magnanakaw na inutil tulad mo ang namamayagpag ng dekada dyan sa Tacloban. Oo nga, di ba? Correct. Tapos sinisisi nila yung mga Duterte, bakit daw nasira yung San Juanico Bridge. Ang Davao po ay napakalayo sa Tacloban. Ang Tacloban po ang may hawak or coverage pa po ng Tacloban ang San Juanico Bridge, di ba? Oh, ilang dekada nanungkulan ang mga Romualdez dyan, no? Ilang dekada. Sa 50 plus years, malamang sabihin na natin 50% dyan, pero sila yata ano yan baluarte niya ng mga Romualdez yan Diba? Sila ang namumuno dyan. Bakit hindi mo sabihan si Speaker Martin Romualdez na, ops, teka lang, insana. Bakit ganitong nangyari sa pinakamamahal nating tulay? Gawa pa ito ng tatay ko, di ba? O bakit hindi si Romualdez ang sabihan mo, di ba? Nang sisihin mo. Hindi yung nakarang administrasyon, yung pinabayaan yung let's say nakarang administrasyon, pero sino po ang namumuno diyan sa Tacloban? Hindi ba Romualdez? Parang sinabi mo na rin na ang angkan ninyo ay walang pakialam. Angkan nyo yan Romualdez, di ba? Angkan ng presidente yan, di ba? Kumbaga baluarte rin ng presidente yan So sinisisi mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin yung Duterte, ang layo na po ng Davao. Di ba? So, eto talaga, hindi natin alam kung anong parang hindi nila iniisip muna yung sasabihin nila. Di ba? Kasi, malamang sa malamang, sisisihin talaga yung mga Romualdez. Sila po ang naghahari dyan. Masira yan, sisisihin siya Duterte. Not acceptable. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. PBBM, tiwalang magkakasundo, liderato ng Kamara, Senado sa issue ng BP Sara impeachment. Ay, nako. Magkakasundo means kabaligtaran. Ano bang ang kabaligtaran po ng magkakasundo? Hindi po magkakasundo. Malamang mag-aaway-away. Ano pa ba? Hindi magkasundo. Yan po ang mangyayari, mga kababayan. Kasi pag sinabi po niyang magkakasundo, kabaliktaran po ang mangyayari niyan. Pag sinabi namang hindi magkakasundo, magkakasundo yan. Magkakasundo po ito. Ang kabaliktaran po ng magkakasundo ay mag-aaway-away po yan. Bloodbath nga ang sabi ni ni Vice President Sara Duterte. No? Ano pa po, ito last po natin pag-uusapan. Mukhang mind conditioning na naman po. Mula po sa IBC TV13, Pilipinas ikalawa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Southeast Asia. Southeast Asia. Ayon po sa World Bank, baka ang Pilipinas ang o ikalawa sa pinakamabilis mangutang sa Southeast Asia. Yan siguro ang gusto nilang Kasi sa sobrang dami ng utang ng Pilipinas, this financial institution are thinking, na sa dami ng utang ng Pilipinas, baka sila na ang pinakamabilis, na lumalagong ekonomiya. Pero ang alam siguro nila, hindi nagbubulag-bulagan dahil lang din itong World Bank. Sa dami po ng utang ng Pilipinas, wala naman pong pinapagawang mga infrastructure kung napupunta lang po, for your information, World Bank, napupunta lang po sa mga ayuda, ang mga proyekto nila, ang mga budget na inuutang sa iba't ibang financial institutions. Di ba? Kayo mga kababayan, tayo na nandito sa Pilipinas, what do you think? Sa bagay, ang ini-interview lang naman kasi nila yung mga oligarchs, because the oligarchs, hawak nila ang ekonomiya ng Pilipinas. Siguro ko lumalago sa mga oligarkong ito kasi whether ma-inflation o wala, kikita at kikita pa rin sila mga kababayan. Hindi yan papayag na walang kita. Di ba? Negosyo yan Bumagsak man ang ekonomiya ng Pilipinas, kikita pa rin sila.
Kaya siguro, yan po ang findings nila. Because dito po sila humahanap ng data, kumukuha ng data sa mga oligarkong ito. Pero kung ang ordinaryong Pilipino ang tatanungin, mga kababayan, ano ba ang mga factors that can affect, no? Itong lumalagong ekonomiya sa mga ordinaryong Pilipino. Dapat walang Pilipinong nagrereklamo about financial problems, di ba? Maybe yan ay paglago ng ekonomiya. Ang mga tao ay hindi nagrereklamo na wala silang trabaho. May trabaho po pag lumalago ang ekonomiya. Ano pa po ba, mga kababayan? Di ba marami pang factors na makakaapekto doon sa mga ordinaryong Pilipino? Baka kasi yung apektado lang, yung effects lang ng mga oligarch ang pinagbabasihan ninyo. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ito. Kapapasok lang. Grabe to. Soto nagulantang sa matinding utos ng Senado. Cheese BP Sara Cayetano. Eto, pakinggan po natin to. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng Newswatch Philippines. Sinulat ni Elmore Santos, published June 13, 2025. Okay, ang title, Soto Blast, Impeachment Remand, Court Defense Ruling. So, binatikos ni Senator-elect Soto ang magiging kasamahan niya sa 28th Congress. Ang mga senator judges naman, dinipinsahan nila ang kanilang boto, yung 18-5 ba. So, hindi nagustuhan ni Senator-elect Soto yung ipinalik yung impeachment complaint. So, mamaya, i-discuss natin ano yung with this mainit ng batuhan ng akusasyon, may pag-asa pa bang maging Senate President si Tito Soto sa 28th Congress? So yan, mga kababayan, sa palagay ko wala na pong pag-asa, no? So Senator-elect Tito Soto to be the next Senate President. Kasi ngayon pa lang inaaway niya na eh. Parang gusto niyang siya na agad ang masunod, di ba? Parang ngayon pa lang papakita na siya ng pagiging authoritarian, no? He didn't respect, no, the 18 senator judges, no, doon po sa kanilang naging pagdedesisyon o pagbubutuhan. Kung ganyan pa lang, kung dito pa lang, mga kababayan, parang gusto niyang kontrolin na ang mga senators na ito ang gawin nila, which is against sa kanilang will, no? Wala nang pag-asa ito. Mas mabuti pa si Senator-elect Rodante Marcoleta na lang po ang piliin po nating Senate President. Matalino, abogado. Eto, hindi naman to abogado, mga kababayan, di ba? Senator Marcoleta is attorney, matalino, may prinsipyo, at sa tama po lagi ang kanyang pinapanigan. Yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment ko na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko, sa paglakaw na